Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong video na alamin at itatakil ngayong araw na ito. At ito'y galing kay Good News Pinas, mga idolo. Sabi nga dito, Philippine Coast Guard at Maritime ng PNP ang makikinabang dito, armed with 3-gun mount self-fighting. Self-fighting. Wala na, pero yun nga. Yun ang sabi niya. So, kasi ang ating PNP, meron ding maritime din talaga yan, di ba? So, hindi lang sila pang land, meron din silang panghimpapawid. Siyempre, di ba, may mga helicopter din ang ating PNP. At ngayon, meron din sila sa ating maritime din, di ba? So, marami din naman na nagbabantay sa ating karagatan, di ba? At isa na rin ang ating maritime PNP, di ba? At ating Philippine Coast Guard. So dito parang maliit na barko siya, pero at least, di ba? Yan naman minsan na nababagay din sa atin muna sa ngayon para sa ating sa internal defense, di ba? Internal defense. Kumbaga yung pag ng seguridad ng ating bansa mismo sa kapwa nating mga Pilipino na nag-ahasik ng lagim sa ating bansa, di ba? Kaya mas ma-okay din na marami din tayong mga patrol boat, ganyan, small boat, di ba? Sa mga nakapalibot din sa ating karagatan dahil maano yung karagatan natin sobrang dami, kaya kailangan din talagang meron din tayong ganito na mamaliliit para yun nga mabantayan din natin kahit bawat sulok. Hindi naman bawat sulok kasi kahit pa paano meron tayong nakaantabay na mga pwedeng kumalaban sa mga naghahasik ng lagim dito sa ating bansa, di ba? So tara, panoorin na natin, mga idolo. Mga bro, napaka-interesting na naman ng bagong proposal na ito para sa ating maritime law enforcement agencies. Proposal, okay. Ang Day 1 Maritime Consultancy Services ay nagpakita ng isang 14-meter patrol boat design na swak para Ano daw? sa PNP Maritime. Interesting na naman ng bagong proposal na ito para sa ating maritime law enforcement agencies. Ang Day 1 Maritime Consultancy Services ay nagpakita ng isang 14-meter patrol boat design na swak para sa PNP Maritime at Philippine Coast Guard. Okay. Kung ito'y matutuloy, siguradong malaking tulong ito sa pagpapalakas ng ating maritime security. Maritime security. Ang 14 meters class patrol boat Yun nga yung gusto ko sabihin, yung maritime security. Papaisip pa tayo kanina. Diba? Kailangan talagang din natin yan. So tulong-tulong ang ating PNP and Coast Guard para dito, di ba? Kasi yung mga masasamang loob dyan din na dumadaan sa ating karagatan para tumakas din, di ba? Kaya kailangan din talaga natin ng mga patrol boat na mga ganito, di ba? Para yun nga masugpo natin yung mga yan, di ba? Kahit paano. na ito ay may aluminum hull, kaya magaan pero matibay laban sa mga Lalo na yung mga smuggling, mga ganun, di ba? Mga smuggler, basta yung mga hindi gumagawa ng mabuti sa ating bansa na nanggugulo, di ba? Kung ano na lang mga pinaggagawa, di ba? Kaya ito, pwede rin itong pantulong sa mga disasters, di ba? Kaya the more na marami tayong ito, magagamit dilagan natin yan ng ilang beses din para makatulong din at pagbabantay din, di ba? maalon at hamon ng karagatan. Bukod dito, ang design ay nilagyan ng 800 horsepower water jet twin na nagbibigay ng mabilis at mahusay na maneuverability. Ibig sabihin, kaya nitong habulin ang kahit anong illegal na aktibidad sa karagatan, mula smuggling hanggang illegal fishing. Pero mga bro, O yan, no? So may dalawang machine gun sa likod. Maganda rin naman yung design niya, di ba?
So, may dalawang manual machine guns. Diba? Sana automatic na rin ito. Pero ganun eh. Patrol boat eh. Kaya kailangan talaga siguro manual din muna. Tatlo daw eh. Tatlong guns daw eh. Saan yung isa? So, tingnan natin ha. Hindi lang bilis ang pinapanto dito. Mayroon din itong tatlong gun mounts na nagbibigay ng sapat na firepower kung kinakailangan. At para masigurado ang safety ng crew, nilagyan ito ng self-righting system, ibig sabihin, kahit tumaob ang bangka dahil sa malalaking alon, kaya nitong bumalik sa tamang posisyon. Talagang pang-heavy duty ang design na ito, mga bro. Ang ganitong klase ng patrol boat ay hindi lang para sa maritime law enforcement, kundi para na rin sa rescue operations at Rescue disaster operations. response. Multi-role capabilities. Rescue operations at disaster response. Yun ang gusto ko sabihin kanina pa. Hindi ko na masabi. Ulit nga, para matandaan natin. Ang ganitong klase ng patrol boat ay hindi lang para sa maritime law enforcement, kundi para na rin sa rescue operations at disaster response. Disaster response. Multi-role capabilities ang peg ng design na ito. Sa laki at kakayahan nito, tiyak na magiging malaking asset ito sa ating coastal defense at humanitarian missions. Kung maaaprubahan ito, siguradong game changer ito para sa ating PNP Maritime at Philippine Coast Guard. So, ako yan, di ba? Hi guys, welcome. Bakit yung video ko lumabas? So, yun. Di ba? So, patalastas muna tayo mga idol lord. Water jet twin na nagbibigay ng mabilis at mahusay na menu. So, inulit natin, di ba? Pero, sino ba nag-offer sa kanila niya? Tingnan nga natin yung description niya. Wala siyang nalagay masyado ng description. So, ano ba to? Gawang Pinoy? Parang dinig ko kanina iba eh. Diba? Hindi ko rin maintindihan kung anong company ang binanggit ni Good News Pinas. Yun, hindi ko maano eh. Medyo mahina yung pandinig ko. Hindi tayo makaintindi. Kaya ganun. Pero sana local, di ba? Kasi kaya naman natin gumawa ng mga ganyan eh. Pero kung yun nga, hindi pa natin kaya at maganda naman yung offer ng ibang bansa, kunin natin yan, di ba? Hindi lang yung Shaldag, yung Zero Class natin, ito, okay din to. Pag tumaob daw, babalik sa kanyang posisyon, di ba? So, hindi siya lulubog, di ba? Kaya maganda yan, di ba? Nasaan yung pangatlong gun? Hindi natin makita eh. Siguro sa harap, siguro. 3 guns daw eh. So, dalawa na yung nasa likod. So, baka isa sa harap. Di ba? So, yun nga kailangan talaga natin itong mga ganitong barko. Na kahit maliliit yun nga pang security din natin yan. Diba? Pagbantay din, saka pang disaster rin, saka rescue, diba? So marami siyang pwedeng paggamitan kasi kaya goods talaga niyan na magkaroon ang ating PNP Maritime Police, pati ang ating Coast Guard, diba? So yun, abang-abangan na lang natin to guys kung ano magiging kalalabasan nito, kung i-approve ba to, isasama sa budget, diba? Kasi nga, dahil nga tight yung budget natin maraming tayong gustong bilhin o maraming nababagay sa ating fleet. Pero yun nga lang, tight yung budget kasi. So, hindi naman lahat kahit na maganda o ano natin bagay sa ating fleet, makukuha at mabibili na natin. So, siguro in the future, diba, at least marami tayong choices, diba? At sana may rin dito, technology transfer para yun nga, na tayo nang gagawa nito sa sa susunod, di ba? Yung mga ganitong barko. Diba? Yan mas maganda talaga pa sa may mga technology transfer. O kung lokal naman to, lokal na gagawa dito mismo sa Pilipinas, much better. Support the local ka, kumbaga. So yun, so abang-abangan na lang natin ito guys, mga idolo. So maraming salamat kay Good News Pinas.
At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. So ilalagay ko po sa description down below ang kanyang full video pati po ang kanyang YouTube channel. So huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre rin po, huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe din po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow din po ako sa Facebook page at sa aking TikTok mga idolo. So dito na po na tayo nagtatapos mga idolo. Maraming salamat sa lahat. Ingat po tayo lahat. And God bless us all. Bye-bye.